nadadaan tayo sa tama. Para tayo ay kabahan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Inggit na inggit ka. Alam, hindi kakaingitan mo. Pinabintas lang na maganda lang. Nabintas mo na isuna. Ayan. Iba naman yung pintas mo kahit hindi ka nag-lipstick. Kahit hindi ka nag-lipstick, maganda ka rin kahit hindi ka nagpulbo organic yan. Exotic. Sabihin original yan. Kaya huwag mong gayain. Inggit ka lang. Eh kung kanay ka nag-lipstick, okay lang kaya mo lang siya. Kung gusto mong mag-lipstick ka rin. Kung wala kang pambili dyan ng lipstick, may mga repeater na muna. Di mo nakalimutan kay Mrs. ko yan, pag walang lipstick na yung repeater na yan. Magic lipstick na yun. Hindi matapos. Hallelujah! Dahil nakikita mong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Pag naiinggit ka, bilanggo ng kasalanan. Right? Amen. So dito, dapat matanggal yan. Yung pait, iwanan natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Okay? Amen po ka! Amen. Glory to God! And then, ano yung una? Ha? Ano yung una? Hindrance? Upat na. Pangalawa? Bitterness. And then pangatlo? Tad ni Am. Jealousy. Selos. Napakadaling sabihin yung jealous, pero agree ka. Diba? Amen? Hallelujah. Basahin natin. Okay, 1, 2, 3, go. Mga kapatid, sabay-sabay tayo. Mga kapatid, Hindi po kayo makausap bilang mga taong nagtatagay ng Espiritu. Kailangan kausapin kayo bilang mga taong nagpapayaan sa mga nagsasanggol sa pananampalataya kay Kristo. okay. Nagano? Gatas ang binigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Next, number 3. Sapagkat Pagkat na naiwan sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Aray. Aminin natin. Tao lang tayo mga kapatid. Pero nais ng Diyos na i-correct yan. Para sa katawan ni Kristo. Palakpakan dali natin natin. Praise God. Hallelujah. So sunod, jealousy, and then letter D. Ano yung una? Unforgiveness, bitterness, Bitterness, jealousy, and then pangatlo, self-focus. self-focus. Ibig sabihin ng self-focus. Selfish. Self-focus. Ibig sabihin yung self-focus nakatuon lagi sa sarili. Self-centered. Siya lagi. Ako lagi. Pabida. Bilang pabida, pero take note, mga kapatid. Hindi naman masama. Kakanayon nga, iyali kakatay din ipagbagi tayo. Pero ang ibig sabihin dito, ng ating topic, hindi lagi ang ating sarili. Kundi, yung kalungan ng ating Panginoon Diyos. Self-focus and self-absorption. Hindi ano? Glory to God! So dito, lahat na hindi ka na tayo kakabsat, kailanman hindi tayo magtatagumpay. Unforgiveness, bitterness, jealousy, self-focus, kahit anong gawin mo, kahit gusto mong i-impart yung katawan mo o sarili mo sa katawan ni Kristo, hindi ka magtatagumpay. Bakit? Dahil may mga hindrance. Pero may solusyon.
na nais ng Diyos na gawin mo para patuloy na makisa ka sa katawan ng Kristo. Para dahil ka po, Lord. Amen? Amen. God bless you, Sister Rowena. Hallelujah. Okay, dito naman. Doon na tayo sa pangatlo. Number 3, ano yung una? Ulitin ko lang. Number 1, the blessing of unity. And then pangalawa, hindrance of unity. And then pangatlo, K, the restore unity. So, ibig sabihin, pag may problema, may solusyon. Amen. Amen? Hanga, bakal di solusyon ng problema. Hindi tatwak ang solusyon ng problema. Hindi away ang solusyon, hindi away ang solusyon ng problema. Pero, sinasabi ng ating Panginoon Diyos para ma-restore ang ating unity. Praise God, number 1. Hallelujah, glory to God. Sabi niya dito, praying one another. Basic na sinasabi. Laging binabanggit siya, praying one another. Pag andito tayo, praying one another. Sabihin mo lahat yung problema mo sa kapatid mo. Sabihin mo lahat ang mga daing o kinikimkim mo. Pero ito naman ay chismis mo. Sana hindi ganon. Ibig sabihin, hallelujah, glory to God. Praying one another. Ginagawa ba natin yan? Sinubukan mo ba ng pinag-pray yung umihirap sa'yo? Amen. Sinubukan mo na bang ipinag-pray yung hindi umahutang sa'yo? Amen. Basic. Pero ito ay nangyayari sa loob ng Diyos. Magandang topic. Pray one another. Napakarami. Pag-pray tayo, pray one another. Sabi niya nito, iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. 23. Hallelujah. Ngunit ngayon tapos na. Ngunit, ngayong natapos ko na ang gawain ko sa lupain ito, at dahil matagal ko na rin gustong pumunta diyan, inasahan ko, magkita-kita tayo. Pagdaan ko riyan, papuntang Espanya. So, ni Apostol Pablo yan. Kuna na, kararag ko, ang aking panalangin, magkikita sana tayo. Kahit wala ako sa inyo, lagi akong nananalangin. Lagi ko kayong ipinagpipray. Glory to God. Ganyan sana ang gawin natin para ma-restore yung unity. Huwag mong sabihin na wala akong pakialam dyan. Huwag mong sabihin, kung kuna natin, naramid lang, huwag mong sabihin yan. Kundi, ang heart natin, i-impart mo yung prayer mo para sa Kanya, para ma-restore. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakasimpleng bagay. Pero, pag ginawa natin, nagtakutin na gawin na ligat kayo marinayang takutin. Amen? Hallelujah! Pangalawa, para ma-restore ang ating unity, sabi niya dito, 1, 2, 3, go! Basahin natin! Loving one another. Kaya na, pagkat ang pagmamahal ko nabawi ng maraming kasalanan. Naglaka nga mga iba ka nga, loving one another. Experience ko ito, testimony mga kapatid, hindi biro-biro ito pinagdaan. May isang kaibigan, naging close friend ko siya. Nakalive kayo, baka mabasa na natin ang mamuhin. Alam niyo, close friend ko siya, natulungan ko siya. Lahat ng hanap buhay niya, natulungan ko rin siya. Pero one day, natibay sa kabanag na hindi ko nasunod, hindi ko naibigay o ano. Kumaga, nagkimkim siya. December 1 day, Sabat ko siya bayan. Yalamano ko na sa diliman, para ko pag tumiwas. Umiyak ako. Friend ko yun matalik na kaibigan. Ilang beses na aksidente magkasalubong kami. Ganon ang gawin ko. Yakapin ko siya. Hindi siya na. Umiyak ako. Sa isip-isip ko, kung may pagkakamali naman, may pagkakamali ako, bakit gano'n siya?
Ina-approach ko siya, pero wala. Alaman nun, pumadayo. Harap ko pa, pumadayo. Pero alam niyo ang ginawa ko. Pinagpipray ko. Pinakita yung pagmamahal sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa na-restore yung relasyon niya. Naniniwala ba kayo na darating din ang tayo? Darating yan. Kaya kung may nakaalitan kayo, bilang, huwag kayong mawalan ng pagkasya. Amen po ba? Sino ang may kagalit sa inyo? Pakilasan na kayo. Ilaas. Huwag kayong mahiya. Huwag yun lang itaas, pero meron. Kung wala, salamat naman. Palapakan natin ang ating Panginoon. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. At agayat nga na tapat. So, may magmahal pala na hindi tapat. Ito naman. Anong tawag doon? Plastic. Meron palang ganun. Hindi, meron palang ganun. Ang mahal na hindi tunay, hindi dapat na pagmamahal. Kaya kung magmahal ka, dapat sabihin mo sa katabi. Amen. Palakpakan tayo ni Apo Diyos Maria po. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, hindi kunwari. Kung magmahalan tayo, dapat tapat. Amen. Amen. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen. Kahit gaano kalaki ang kasalanan mo sa Kanya, pero pag minahal mo lang dapat mapapawi yan, mawawala yan, maranayaw ka ang paglumitso ka din. Amen. So nga, hindi kita mahal yung tibukay nga sada kayo lang matawagan o kwarta. Aray. Mahalin niyo pa rin sila. Amin niya, di ba? Hindi natin sila matiis. Right? Tama? Yan? Right. Kaya, hallelujah, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Sapagkat, sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Sikapin din natin gisingin ang damdamin. Ako nagunod na. Masara ka, gisingin ang damdamin. Paano mo gisingin ang damdamin? Gisingin ang damdamin. Hallelujah! Kaya kapag may natutulog, gisingin mo ang damdamin ng kapwa mo Kristyano. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Isa, pagmamahal kapwa at paggawa ng mabuti. Diba? Kahit hindi mo sabihin na mahal kita. Maraming bagay. Ha? Maraming wagas. Way, para may makita mo yung pagmamahal, pagkikay mo sa kanya. Okay? Hallelujah, glory to God. Then susunod, glory to God. Ito ang sinabi niya. Oh, nagpunano. Ayan. Praise God. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go! Letting go at the past. Letting go at the past. Itagalog yung man din dyan. 1, 2, 3, go! Iwanan. Nakaraan. Okay, sabi niya dito. Move on. Move on. Letting go of the past. Kahit nakasawan. Move on. Pagpapaalam o kalimutan. Ang nakaraan. Ang nakaraan. So, ibig sabihin, pagpapaalam. Tagalog. Palayain, kalimutan. Move on. Kalimutan ang nakaraan. So, okay. Basahin natin. 1, 2, 3. Sabi niya rito. Ito ang sabi niya. Okay, sabay-sabay tayo. Tatlo may maya. Okay, 1, 2, 3, go. Lakasan natin. Ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang ilibing mo na sa limot. Amen. Ilibing mo na sa limot. Okay, go. huwag nang alalahanin pa. Hamukan mo lagi pina. Forget everything. Huwag mo lang alalahanin pa. Muna nung nagkakalmat, pastor. Kasi naman yung palagit na eh. Ang Mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagay. bagay.
Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Parang, pastor, masaktahan na lang, paano ba? Kalimutan niya. Napakahirap. May lamat na. May lamat na. Glory to God. Wala nang imposible sa Diyos. Amen. Marinig ang tapos, Lord. Let thing go of the past. Marinig ang tapos. Last, sabi niya dito. Letter D. Bearing one another. Nakasan niya? Bearing one another burden. Bearing one another burdens. At ang nasaw niya, agi-inawit tayo. Awiton. Baso mo awiton, ha? Hindi. Pero sabi niya dito, burden. Pala na yung tapog doon siya. Bearing one another burden. At nasawan, makipag-break na tayo katapatan. Okay, ganito? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasalin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala ninyo kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman. Dinadaya ninyo ang mga sarili. Halika nga dito, Pastor Arvin, kaya Pastor. Siya lang yung siya po. Hindi ako siya nakakalang natin mo ko. Para sa mga awitan na siya na, Pastor. Awitan na rin siya. Awitan. Okay, sikamat, awitan na rin siya na. Thank you. Ano ang napansin natin? Hindi niya mabigat. Hindi niya Si Pastor Arvin, kahit hindi niya nabuhat si Pastor, at least, nakipag-break. Nagigets ba natin? Amen. Kaya kung ano yung bigat o kabigatan ng katagpuan, magkipag-break na ka madadalaw ka. Kung ano man ang problema ng ka-church mate mo, kung kaya mong iambag ang sarili mo, i-impart mo kung ano yung kaya mo gawin para sa iyo, para maibalik yung unity sa church. Mga kapatid, Christian, sa oras na ito, willing ba tayo to-restore ang original yun? Amen. Amen po ba? Inilimit ko na lahat tayo.